Mga kabengbeng, at tester natin yung trigger switch ni Sir, no? So, ang trabaho po ng trigger switch natin is para mapaputok, mapaandar yung motor, no? Yung motor ng ating unit. So, ito po yung papunta sa battery. Okay? Na dumaan dito sa tinutulak ng trigger natin. Ito yung trigger switch. So, ito yung may spring. Yan. Yung lumalaro. Tapos, ito po ay version 2, meron siya dito sa gilid, no? Na another contact din. So, ang trabaho po nito is para tumawid yung kuryente papunta doon sa motor natin, no? So, para lang tayo nag-switch ng ilaw sa bahay. Yung isang linya lang natin yung lalagyan natin ng ang dumaan sa switch. So, yung negative naman, yung negative side is dire-diretso lang yan. Papunta sa battery, mula sa battery papunta sa motor. So diretso lang yan. So walang putol dyan, no? So yung positive side po ang dumaan sa switch. Siya yung pinuputol nung trigger switch na to. Sa version 1 kasi wala na tong nasa gilid na to. So ang nagpapadikit naman po dito, so ito ay additional safety din. Kung nasira yung safety mo, so maitutulak din yung plate. Ito po yung plate. So maitutulak tong plate na to, yung tanso na yan. So pag nakalayo na siya na ganyan, wala nang contact dito. Mawawala, mapuputol yung contact dito. So kapag nag-switch ka sa semi at full auto, nakadikit po yan. Ito, nakadikit. So dyan siya nakasayad. Kung minsan po nagkakaroon ng problema dito sa part na to, hindi sumasayad dito sa plate na yan, no? Yung tanso na yan. So dito po yan nakasama, no? Yan. Diyan po siya nakasama. Minsan hindi sumasayad to or madumi, kailangan linisan. Bukod po dyan, meron din po ditong nililinisan. Ito, gaya nito. So madumi, ano? Puro grasa. Ngayon, nawawala ng contact yung trigger switch. So dalawa po yung babantayan nyo dito. Isa dito sa side, tapos dito yung tinutulak ng trigger na to. Ito po yung tinutulak ng trigger. Yan. Para dumikit dito sa dalawang plate na nandito. Yan. So dalawa po yan magkabila. Sa version 1 po, diretso na po yung isang wire papunta dun sa motor. Ito po kasi dumaan pa dito. Dumaan pa dito sa dalawang contact. So ngayon, para malaman nyo po kung buo yung ano, huwag nyo munang pagbibintangan yung motor nyo na sira na. Baka dahil lang po dito sa trigger switch, no? So ngayon, hindi natin idadaan dito, no? Lagyan lang natin to ng Philip. Yan, pagdikitin lang natin. So may contact na yan, dalawang yan, no? Tapos kuha tayo ng tester. So yung tester nyo, kahit analog yan or digital, so dito tayo sa continuity lang, no? Yan, OL nakalagay, overload. So i-test nyo. So kapag may contact ang tester nyo, pag pinagdikit nyo yan, magsi 0-0 yan. Yan, 0-0. Okay. So hindi calibrated, may 0.2 yung akin. So basta pag pinagdikit nyo yan, 0-0. Ngayon, yung isang side ilalagay nyo sa papunta sa motor. Okay, yan, papunta sa motor. Tapos yung isang side papunta sa battery side. So ito yung battery side, no? So ayan, dumaan siya. Ito yung papunta sa motor. Tapos ito yung papunta sa battery, galing sa battery. So ididikit natin, no? So wala pang contact. Wala pang contact. So itutulak natin to. Yan. Nag 0-0 siya. Ibig sabihin may contact. May contact pa siya, no? Kaya lang pawala-wala.
Kaya minsan kapag kinakalabit natin yung gatilyo, tapos parang naglulus-lus yung trigger nyo. Minsan dahil dito yan. Dito sa trigger switch na to. So yan, gaya yan, pawala-wala. Yan. Minsan 0-0. Pero dapat stable yan, 0-0. Yan. Dapat ganyan. Pag tinulak to, stable dapat yan, 0-0. Ayan, minsan wala. Wala. Tapos minsan din dito. Wala ang contact niyan dyan. Ayan, gaya nyan. Walang contact. So ito, marumi to. So ang gagawin nyo dyan, pag walang contact na ganun, lilinisin nyo yan. Lilihahin nyo. Ito, tapos ito din. Lilihahin nyo rin to. Ito, para luminis. Ito kasi yung nagdidikit dun sa dalawa. Yan, gaya nyan, marumi. Yan, no. Madumi. Lilinisin nyo yan. Tapos ito din. So lilinisin nyo rin dapat yan. So ang gagawin nyo dyan, tatanggalin nyo yung mga screw. Tapos screw rin dito. Para makuha nyo to. Para malihan nyo ng mabuti. So yan siya, pawala-wala siya ng contact, no. Kaya minsan wag nyo pagbibintangan yung motor nyo agad. Yan, dapat ganyan, no. Nag 0-0 siya, ayan. Medyo nilinisan natin, ayan. Kaso nawawala-wala. Ayan, no. So pag diniinan mo, tinulak mo, dapat 0-0 yan, ganyan. Wag nyo muna agad pagbibintangan yung motor nyo. Ayan, no. Minsan nasa trigger switch ang problema niyan. Kasi minsan malakas yung battery natin. So, pagdikit pa lang niyan na ganyan, pag tinulak na ng trigger yan, nag-i-spark po yan dito, no? Nag-i-spark yan. Tapos pag naghiwalay pa uli yan, mag-i-spark pa ulit yan dahil may resistance pa na maliit. Okay, may contact pa na maliit siya. Pag ginanon nyo yan, nag-i-spark yan. So, nagkakaroon ng ano dito, itim-itim yung carbon build up, no. Magkakaroon ng itim-itim yan dyan. Ngayon, pag tinulak na ganun, magi-spark yan. So yun yung nagiging cause ng loose contact ng trigger switch. Tapos minsan ito nangangawit ng nakababa, hindi na siya sumasaya dun sa plate na to, itong tanso na yan. Nagkakaroon din to ng ng dumi. So lilihahin nyo rin yan pareho. So yun po yung sa trigger switch, no, kabing-bing. So wag nyo munang pagbibintangan agad yung motor nyo kung sira. Sa pag-test naman ng motor, madali lang din naman. So kuha kayo ng battery. Yung battery nyo, lagyan nyo ng wire. Ito, gaya nito, ito mahirap iikot. So hindi ko pa nabubugahan ng contact cleaner. Ito, ang tigas ikutin. Pero kahapon talaga stock up to. So pag test ng motor, kunin nyo lang yung motor, idikit nyo yung, maglagay kayo ng wire sa battery nyo, tapos dikit nyo lang dito sa negative saka positive. O, pag umikot, medyo pigilan nyo lang, tapos dikit nyo yung negative positive. Pag umikot, so okay. So doon na kayo lilipat sa trigger switch. Yun na yung paghihinalaan nyo, kasi yan lang din yung buhay ng pero tingnan nyo rin yung battery nyo, baka mamaya lobat naman. So doon muna kayo sa basic battery, tapos itong motor, bago kayo magbuklat ng unit. So panghuli na to, yung sa unit. So pag nakakabit naman to sa unit, pwede namang itong wire na to, yung positive, kasi laging positive lang naman yung dumaan sa switch, no. Itong positive na to, kunin nyo yung sa motor, tapos kunin nyo yung dulo ng papunta sa battery. So i-tester nyo lang, ganun. Tapos kalabitin nyo yung trigger. So kung walang
contact sa trigger, ibig sabihin dito kayo magkakaroon ng problema. Ayan. Gaya niyan, nakalimutan kong lagyan to. Tapos, dikit nyo ulit to. Ayan, wala na naman siya. So, ganun lang ang pagte-testing ng mga kabengbeng. Ayan, nag-0-0 na. So, ganun lang, no, mga kabengbeng. Sana may natutunan kayo sa pag-trace ng problema dito sa trigger switch, no. So, ito, ano lang to, yung madali lang to. Bago kayo magbuklat, tanggalin nyo lang muna yung motor, tapos kunin nyo yung positive side ng motor, yung wire, tapos yung positive na galing sa battery. So, yun lang. So, maraming salamat mga kabengbeng. Sana may natutunan kayo. Buhay po tayong lahat.